and welcome back to Cuatro Alas. Ano bang pasabog ito? Bigla-bigla na lang. Ano ba? Nagawa na tayo ng show. Mas malakas pa sa Granada. Granada talaga. One more for the measure. Welcome to the show, Miss Lovely Granada! An honor to be here. Sige. Pakawin mo yung sinabi mo. It's an honor daw. Oh, It's an honor. It's an horror. It's a horror. It's a horror. Grabe, the woman of the hour, the week. Depends on which side of the political fence you're on, the bane or the boom of social media. Talagang love her, hate her. You cannot ignore her. She is all over your social media feed. So, anong pakiramdam, Miss Lovely? Laking pasasalamat ko kay Lovely dahil yung mga galit sa akin, nabawasan. Nalipat eh. Nalipat. Salamat naman. No? So, anong feeling, Miss Lovely, na naging hyper-growth social media, ano ko na ngayon, commentator, from relative obscurity, self-admitted obscurity naman, na biglang naging ganito. How has fame changed you? Ano ba nangyari? Baka hindi ka na namin ma-reach. Unreachable. Wala namang nagbago. Actually, kasi, diba, working from home, hindi ko naman talaga, kasi pag hindi ako tawag nito, if hindi ako sa social media, naka-open, nagsha-shutdown ako minsan eh. I have this period of time na hindi ako nagsusokmed. So, hindi ko siya nararamdaman. Ako pa rin naman ito. Ikaw pa rin. Although overwhelming kung talagang magdidwell ako doon. Pero may buhay naman outside social media. So, Which should be, oo. Pero bago ito, anong ginagawa mo? Sige nga. No? Parang, paano ka nakapasok dito sa kalokohan na ito? ano lang naman, gaya nga ng nabanggit ko, kasi nagtuturo lang naman ako ng English, work from home. So, ayun, nagtuturo ako ng public speaking sa mga Chinese. Pwede mong turuan yung Ang paturo ng boy. especially sa pronunciation. Have I got a client for you? Ano na po eh, fully booked na. Sorry. In demand. Tapos, from there, So from there, pero dati pa naman, nag-express naman talaga ako ng political views ko, ng mga tawag nito, opinion ko on social issues sa Facebook. Pero syempre, yung mga viewers ko lang din, mga circle of friends ko lang din. So, ayun, may mga napapansin din ako ng mga Duterte supporters from my church, especially the serving brothers and sisters. So, doon ako medyo talagang kumulo yung dugo ko. So doon ako parang nag-start na talagang mag-openly resist. Kasi if these people who are praising God in the meetings are also openly supporting those who mock my God, then I had better resist openly na din. And then nagkaroon ako ng traction nung yun, nabanggit ko na rin sa mga nakaraang interviews, nag-gain ako ng traction nung tawag nito, gumawa ako ng video in reaction dun sa DDS vlogger na nagsabi kay Emma Natienza na pumanaw na. Sabi niya, yan ang nangyayari sa inyo kapag minamak niyo si Duterte. Ay. So, dun ako talaga Init ang nagalit. ulo mo, no? Yeah, and so I made a video. Iti-pinpoint ka, oh. Ayun, nag-gain siya ng traction, and then marami sa mga Bisaya viewers ang talagang parang kumbaga sabi nila nagkaroon daw sila ng boses, yung matagal na daw nilang gustong sabihin, nasasabi ko daw. So parang ayun, doon na nagtuloy-tuloy. si Lovely kasi bisdak. Bisayang dako. Galing sa Jensan. Correct. Hindi ganun karami kasi mga Mindanao. Mga bisdak na katulad niya. No? So let's put closure to this once and for all. Lovely. Speaking of Bisdak and this whole Jensen thing, let's put final closure on this because you're being bashed. Alam mo naman pala, yan. Nasabi nila na Pero siguro interview mo. For me, ewan ko kung extra perceptive lang ako, kung may comprehension lang ako. I doubt it. Ako, klarong-klaro yung sinabi mo nung interview mo. Pero for final closure, people are accusing you of not knowing anything about Philippine geography. Can we just put closure on that once and for all? Yun nga, sabi ko naman kasi. Ulitin natin direct. Sabi ko,
Sabi ko kasi, when I was younger. Ako naiintindihan ko yun. Malinaw Okay, sa nung akin. kabataan ko kasi, that was like before 2001 kasi, yung Jensen, o baka i-cut nyo na naman to. Yung Jensen nga naman ay part ng Region 11, which is now known as the Davao Region. Ini-insist kasi nila na wala pa naman kasing Davao Region noon, Southern Mindanao naman kasi yun. Eh, ang para sa akin, I have to use yung term na known today kasi yun yung mas relatable yun yung mas kilala. I really think na kapag kung talagang may common sense ka, maiintindihan mo naman eh. Pero kung talagang nananadya ka, na ayaw mo lang kasi talagang intindihan. Pupunta ako sa kabilang side of the fence. Hindi mo ba tinitignan din ito, bukod sa ito'y batigas, hindi mo ba tinitignan na baka walang may bato sa'yo? Walang masabi sa mga sinasabi mo at yung sinasabing yon ang Parang ako, nakalatch on. binabanatan na sa akin yung paglalakad ko. Sino yun? Sino yun? Doktor pa naman yun. Doktor pa naman yun. Ganun daw. Red tagger, red Oh, tagger. dyan pa yun eh. Dyan pa yun sa kanto. Ayun eh. So yun, kung ang binabanat sa'yo, ano tingin mo? Walang ibang mabanat? Ano bang? Ano po? Walang ibang mabanat, sorry. Ano Feeling, ba? feeling ko wala siguro talaga eh. Yung iba, binabanatan yung itsura ko. Yan. Pero that doesn't hurt us. Kasi parang, ano ba yan? Ano ba yan? Eh, yung binanata ka na anak daw kita. Love child. Kaya granada dahil masama ng granada. Tay. Sige nga. Tay, it's so nice. Ay, tayo. Love child. Tayo indigo ngayon, tayo set. Pero kinokorroborate ko yung sinabi niya, yung sa Davao Region. No? Dahil nag-organize ako ron eh. Correct. Mga late 80s tsaka early 90s, dyan sa Jensan. Correct. Yung kwan dyan, yung mga urban poor dyan sa Labangal. Yes. No? Dati, squatter sila dyan. Ngayon, sila na may-ari ng lupa nila. Yun. Kami nag-organize noon. Yung mga union dyan Yan. sa Jensan. Ano sinasabi mo, Sek? Parang Support. recruit mo ba ito? Parang Alam mo, bula pa lang yan. late 80s, early 90s. No? May isa akong takeaway sa binanggit mo. Ito siya. Is your being from that region, no, Bisdak ka, merong epekto ba ito? Kasi parang, sabi mo, nabigyan sila ng boses. Bakit dati wala ba, ibig sabihin? Or meron bang connotation na pag ikaw ay taga-region na yon, matik dapat ikaw ay Maka-Duterte? May ganun ba? Well, pansin ko, kasi parang may reputation na or talagang inaangkin nila na pag Visayas, Mindanao, solid Duterte yung daw. ganun. Pero hindi eh. Yung iba kasi talagang silent lang. Kasi, gusto nilang magsalita. Pero every time na they dared to speak, binabanatan kasi sila. Binubuli. And not only Kinukuyog. that, pati pamilya, dinadamay, pinopost. Yan. Tapos binabash, ganon. So, eventually, parang natatakot na yung iba na magsalita. Pero nung sabi nila, nakita nila na, uy, ang tapang naman neto. So, parang nabuhayan daw sila ng loob. And we've been flooded with those messages of support. And sila din, sa kani-kanilang community, sabi nila, tumitindig na rin daw sila at bumuboses na rin daw sila. So, nakakatuwa. Pero hindi ka pa kinakabahan, Lovely, dahil Uy, may dyan sa Jensan, noong 90s kasi, ambush ako dyan eh. Oo, nakakatakot din yung Oo lugar. nga. Ikaw, hindi ka ba kinakabahan, no? Dahil, sabagay, dayo ko eh. Mas madali akong ambushin. Pero siyempre, mga tiga ron na, no? Hindi ba kayo natatakot? Lalo na ikaw. Do you receive death threats? Yeah, I do. Do you eat them for breakfast? Yung mga ano nga, yung family ko nga actually natatakot kasi sa comments daw ng mga contents na anti-DDS, nakikita daw nila na pinapahanap na daw yung pamilya ko sa Mga ganon, Jensen, oo. ganon. So talagang, they fear. And nag-usap naman kami, sabi nila natatakot daw sila, pero they don't want me to stop. Okay. So they support it. Supported naman. They're very supportive. Pero yun nga, sabi namin kung may gagawin naman kasi talaga silang masama, that's on them. Well, ako, I just received the call right now. And apparently, hindi ko lang alam kung survey firm ang sumukat, pero more than 9,000 viewers. Kung meron kayo, as a live viewer sa akin, Prof. Guido Nyo Derecho. Kung meron makatanong kayo kay Lovely, now's the time, mga live viewers Ito may natin. comment si Ron. Meron ka na. Yeah. Tunay na mabuting Bisaya daw. Si Lovely. Wow.
Bisayahin mo yung sinabi mo. Pero, Okay. Likod nga maayo nga. Kasi punta ako doon. Lagi sinasabi, let's break the barriers and the connotations. Break away, brother. Parang gano'n. Lagi sinasabi, parang joke lang yun. Hindi niya maintindihan ang joke ng Bisaya. Hindi niya maintindihan ang salita ng Bisaya. Na parang may It's nuance. kabastos daw or something. Anong tingin mo dito? Do you get affected by that? And is that true? Okay, I'll have to make it clear na may mga expressions talaga kami na maaaring sexual pagdating sa mga Tagalog. Pero actually, we grew up hearing those words even from our parents. For example, actually, nasabi ko na to kay Sir Christian Esguerra last time. For example, yung... walang kakwenta-kwenta ng mga podcaster yun. Ang bad mo. Ang bad mo. Gulat ka ako, last Saturday, binati pa rin. Binabati ko ulit. Sige. For example, yung nanay ko, pag, kumbaga, scolding me, or pinagsasabihan ako, nalalamyan lang niya ako. So, so sasabihin, gaya-iya ra ng giti ni mo. So, giti is actually the private part of a woman. And kung lalaki ka naman, sasabihan ka, gaya-iya lang ng lagay ni mo. That's penis. Pero, you know, that's like, Normal. parang normal. But, we don't joke on rape. Hindi kami nagjo-joke tungkol sa pagpatay. So, kailangan linawin yun. Kaya nga nakakagalit sa akin bilang Bisaya. Kasi parang binibigyan nila ng, kumbaga, masamang imahe. Yung mga Bisaya na, huy, hindi joke sa amin yung pagpatay. Okay. Pag sinabihan ka na papapatay ka, magpapablatter kami. Ganun, Akala ko, hindi normal yun. Hindi normal yun. Okay. At hindi dapat gawing normal. Pero, Lovely, dahil isang comparative advantage mo, lalo na sa amin, ay yung wit at saka sarcasm. Yan. Ano ba yan? Natural sa iyo, natutunan mo, no? Yung, kami kasi never kami naging sarcastic eh. Never. Witless kami. Definitely, hindi witty yung katabi ko. Witless din. Effort yan. Pero sa iyo, dahil yun yung isang strength mo, yung Salamat. yung sarcasm, ridicule, wit, no? Tsaka, siyempre, yung intelligence mo, no? Na medyo kapos yung apat dito. This guy, you energize me when I'm dead. Laglagan na ba to? So, hindi ko rin alam, pero syempre, nagpapasalamat ako sa aking mga magulang. Dapat talaga sa Actually, magulang. yung mama ko, waray, so matapang talaga yun. Matapang yung Hindi mga yun talaga umuurong. So, siguro sa kanya ko nakuha yung, yung Palaban. Palaban, yes. Yung tatay ko naman, nag-serve siya sa military. Yun. And pagka-retire niya, nag-radio commentator siya sa Butuan. May ganun din. Sa dugo mo pala siya. Militar na, radio commentator pa. No? So, ang hilig nun mga Pampardagul. pagbardagulan. In Bisaya, ha? In Bisaya. So, meron din isang tambaloslos. Sabi ni Max Posada sa Bisaya here and we support you, Miss Lovely Granada. Kaisa ni mo mi. Alam ko paano basahin yan, sorry. Parang Japanese ka, bro. Nung binasa ka, Kaisa ni mo mi. Di mo. Yung mo mi. Ano ba yan? Kaya lovely, mathematician yung katabi ko eh. We're gonna get canceled. We are absolutely gonna get canceled. Ano ang mga bagay, dala actually two-pronged tayo kung paano mo sasagutin. Ano yung mga bagay na nagmulat sa'yo sa mga statements yung mga binabatikos mo, kunyari mga Duterte, na masasabi mong ito yung tumatak at ito yung mga battle cry mo na ayaw mong maulit ito at ayaw mo siyang gayahin ng iba, lalo na mga Bisaya? Siyempre, yung, actually, paulit-ulit ko ito sinasabi, yung mga rape jokes. Yun, talaga. Ayaw na ayaw ko nun. Kasi open naman ako neto since last year. As someone na biktima din ng pang-aabuso when I was younger. When I was younger. Yan, ulit. Baka may count at context kayo. Talagang siya, malaking bagay Personal. siya sa, it's personal to me na, alam mo yun, gagawin mong joke yung ganong bagay. Tapos, and then you present yourself, no, as someone who would, eliminate crimes and criminalities, tapos ginagawa mong biro, yung ganong karumal-dumal na krimen. So, talagang ayoko nun. At syempre, yung, yung EJK, Yep. yung drug addiction kasi, it's something that we have to cure eh.
hindi dapat pinagpapatay yung mga kababayan natin. Sabi mo nga, hindi joke yun eh, di ba? Oh, it's not a joke. So, yun po yung mga... So kung binapatikos ka, wala bang way na para yung kapwa mo Bisaya, ano man ang fence nila, alam mo ang defensor nila, parang gano'n. Defensor, O ano man ang ano, mag-agree din sa sinasabi mo, or do you think they're blinded din kasi may ganun yung dating administrasyon, pero somehow they support it? Well, actually, pinapa sa Diyos ko na lang din talaga. Kasi I believe na merong pamamaraan ang universe para ipakita sa kanila na yung pinapaniwalaan nila or yung sinusuportaan nila ay mali. For example, may mga pamamas lang kasi sa Jensen recently eh. Tapos, yung mga tao na, may mga napapansin ako, they are seeking justice eh. Mga sumisigaw ng hustisya. Pero actually, dati, sila din yung nagja-justify ng extrajudicial killings. So parang nasabi ko, may paraan talaga. I feel na pag naging personal sa'yo, saka mo siguro ma-realize. Of course, I don't wish that on people. Pero, yun, pinagpapasa Diyos ko na lang. As I continue to, speak up my truth, Right. Pinagdadasal ko na sana mabuksan someday yung kanilang puso at isipan. Yun. Baka kasi hindi nila alam, very religious si Lovely at Uy, very hindi, active siya doon sa Ganun ba? kanyang Kaya pala close kay yung Padre religious Llamas, group mo, di ba? Kay Padre Llamas. Oo. Unlike sa mga erehe katulad El Pili to. Rehe. Actual!